Mga bagay na ayaw at gusto namin dito sa aming Bergman Street EX. Hello guys, magandang araw at welcome po muli sa aming channel. Ang topic natin ngayon guys ay itong ating motor, yung ating bagong Bergman Street EX. So sa 1 month na nasa atin yung motor, meron tayong mga konting bagay na medyo hindi type dito sa motor na to. Oo guys, so kahit siya yung isa sa pinangarap nating motor, meron pa rin tayong hindi type sa kanya. So hindi ko i-sugarcoat itong motor na to. So una na hindi ko type sa kanya, yung gap nung gulong tsaka nung muffler. So masyadong malaki yung gap, halos mga isang dangkal ko. Pero meron naman siyang advantage. Yon ay i-design na ni Suzuki na ganun yung gap niya para in case na alisin yung gulong, magpalit ng goma, magpa-vulcanize, hindi na kailangan alisin yung tambucho. Next naman is yung gulong sa likod, although 12 inch na siya, nakulangan ako sa lapad. So sana medyo nilapara na rin. Pero madali naman ang gawa ng paraan yun. So palitan lang natin siya na mas malaking gulong in case na pudpud na uli. So next na hindi ko masyadong type dito sa motor na to, yung kulay brown na inner fairings. So yung standard version 1 and 2, ang ganda nilang tignan sa mga kulay nila, yung blue, white, red, tsaka black. Tapos matte black yung internal fairings nila. Ang ganda nun. Tapos nung lumabas yung EX, bakit ginawa pang kulay brown yung fairings or yung internal fairings? Pero meron din naman purpose yun. So isa yun sa nagdi-differentiate nung standard version sa executive edition. So next na hindi ko type dito sa motor natin ay yung muffler. Visually maganda siya kasi pinapaganda siya ng heat guard. Pero pag tinanggal mo yung heat guard, ordinaryong basta medyo hindi magandang tignan. Pero syempre hindi naman natin gagamitin yung motor na walang heat guard. So yung heat guard na yung nagpaganda sa kanya. Ayun naman guys, para sa akin lang naman. So yung next na ayaw ko dito sa motor na to ay yung takbo niya kapag may ahon. Na experience ko kasi habang bine-break-in ko siya, from 70 bigla akong naging below 50 kasi medyo stiff talaga yung dinaanan ko dito sa may Cavite from Inchican to Tibig. So medyo stiff yung daan, medyo mataas. Nagulat ako, bumagal siya bigla ng ganun. Pero kapag naman sa highway from Santa Rosa, Patagaytay, okay naman yung takbo ko kasi hindi naman ganun kataas yung daan. Although pataas siya, hindi naman siya sobrang ganun. Pero siguro okay din naman. So meron namang combination na panggilid para ma-improve yung itong isa sa ayaw ko. Kasi marami na rin naman nag-testify na kapag ginawa nila to, ginawa nila yan, ay lalakas na uli or lalakas na rin yung takbo ng motor natin sa paahon. Dagdag ko lang dun sa ayaw ko sa motor na to guys. Wala siyang park brake. Alam ko naman na yun before ko pa siya bilhin. Kasi meron na akong nakitang paraan kung paano siya magkakaroon ng park brake. So may nabibili naman sa online na almost 200 lang na item para ilagay natin dito sa motor na to para magkaroon siya ng park brake. Kaya hindi na siya ganun kalaking problema para sa akin. So yun, tapos na tayo dun sa dislikes dito sa motor natin. Punta na tayo sa likes. So ito yung mga gusto ko sa motor na to. So number 1, yung forma niya, hindi siya sporty look. Siya yung pinakamurang Maxxis type na scooter na Japan quality. Kaya kumpara natin sa iba na 100 plus pataas siya, below 100 lang. Tapos sunod, bulky siya, malaki. Para sa akin para sa price niya malaki siya yung motor na yon. And wala siyang mga sharp edges. Oo, hindi siya kagaya ng ibang motor na mayroong mga sharp edges na kapag medyo hindi mo napansin, posible kang magasgas or masugatan. Ito halos wala siyang ganun. Wala siyang sharp edges, harap, likod at sa gilid. And next naman na gusto ko sa motor na to ay marami kang pwedeng, dahil nga Maxxis scoot siya, marami kang pwedeng gawing riding position, hindi lang isa. Pwede kang mag-ordinary riding position, pwede naman yung touring type or touring position.
So yung next na gusto ko dito, dahil nga EX na siya, pantay na yung gulong niya. Pareho na siyang 12 inch. At ayun nga, so hindi ko nagagalawin yung mags. Sa gulong na lang ako mag-adjust. Papalitan ko na lang ng mas malaking specs ng gulong. Next na gusto ko dito sa motor natin, yung spacious pockets. So sa kanan, meron kadong bulsa na walang takip. At ginamit ko siya nung nag-ride kami as lalagyan ng aking tumbler or bottle holder. At malaking bagay siya. Dito naman sa left side, nandito yung pocket na may cover. So pwede may lagay dyan yung cellphone mo or yung mga item na hindi pwedeng mabasa. Tapos nandun rin yung ating charging port na USB type na. Hindi na kailangan i-convert from socket to USB. So yung isa ko pang gusto dito sa motor natin guys, ay yung kanyang under seat compartment. So masyadong malaki kumpara dito sa mga naging motor ko na. At sobrang useful kasi napakarami kong pwedeng ilagay na gamit. Halos nadadala ko na yung mga kailangan ko dito sa motor. So pagpapasok sa trabaho or pag may ride, halos napakarami ko nang ilagay. Then kapag meron tayong bibiling pasalubong, hindi rin natin problema kasi meron din tayong malawak din yung gulay board natin bukod dun sa ating under seat compartment. So ito yung pinaka last na reason kung bakit ko siya gusto, kung bakit gusto ko tong Borgman Street EX. So ito guys, hindi ko to nire-recommend sa lahat. Ginagawa lang naman namin to bilang family bonding namin. At dito lang to sa area namin, sa compound. Bawal siya sa labas ng compound or ng residential area. Bawal siya sa highway. Dito lang to. Ito guys, panoorin nyo. So ayun guys, yung mga hindi ko masyadong gusto or ayaw ko at yung mga gusto ko dito sa motor natin. At sana nagustuhan nyo tong video. So next na i-upload naman natin is kung paano natin siya ilo-lowered sa harap at kung paano natin i-install yung sinasabi kong item para mapagana natin yung park brake nya. So hanggang dito na lang itong video natin. Ingat po tayo palagi. Paalam.